magkaisa para lumaban at para manalo. Okay, all right. But I'm curious, Vice President, President, has it been floated to you? I hear the Yeah. talk Yes. around. Yes, I do. Yes, and are you open for any of those posts? Well, gaya ng sinagot ko sa isang press con Q&A, bukas ako and I ask all of us in the opposition to remain open. Kasi kailangan talaga magkaisa sa pinakamalakas na slate na kaya naming ilaban para manalo. All right. On that note, thank you so much. Oh my gosh, opposition. Do you really consider yourself as part of the opposition? My gosh, parang hindi naman namin alam kung paano kayo nagkampihan ng administrasyon. Maibagsak nyo lang ang mga Duterte, lalo na si Sara. Maaring opposition ka, pero hindi ng administrasyon. Opposition ka ni Sara. Opposition ka ng mga Duterte. Opposition ka ng mga Duterte allies. Pero hindi ka oposisyon ng administrasyon. Ano akala mo sa amin, Syonga? Para kang yung kumari ko iniinsulto mo yung intelligence sa mga Pilipino. Alam namin ng Unipink. Alam namin kung paano kayo pinoponduhan din ng administrasyon para hindi nyo sila kalabanin. Ang ingay-ingay mo nga sa 125 billion na confidential funds, TVP Sara, kahit ito ay na-clear na ng COA. Pero pagdating dito sa nakawan, kay Da Junior, wala ka namang imik. Diba? Hindi mo mabanggit-banggit si Saldico. Hindi mo mabanggit-banggit itong si Da Junior na dati mo namang kagalit. Dati namang ayaw na ayaw mo yan. Gumawa ka pa nga ng libro about martial law, pinagkakalat mo sa eskwelahan Remember that? Remember that era, baby? My God. Anyway, tatakbo kang vice president or presidente, although mas maingay yung pagtakbo mo ng presidente. Number one, okay. Sino ba ang nagkumbinsi sa'yo na tumakbo ka bilang presidente? Paano mo napaniwala ang sarili mo na kayang-kaya mong labanan si Sara o kayang-kaya mong pamunuan ang Pilipinas? I mean, come on. Si Trililing ang nag-convince sa'yo. Siya yung talagang nagpo-push. Siya yung talagang nagre-rekomenda sa mga tao na ikaw ang nararapat na iboto para presidente sa 2028. And kamakailan lang, inamin ni Trililing na ang mga audience niya, yung mga followers niya, yung mga malalabnaw, okay, ang paniniwala. So since malabnaw ang paniniwala mo, malabnaw ang utak mo, kaya nakumbinsi ka ni Trililing na tumakbo bilang presidente. Naniwala ka naman kay Trililing. Kasi nasabi ni Trililing, di ba, yung mga malalabnaw ang mga utak, yung mga malalabnaw pa ang paniniwala, yun ang mga audience niya, yung mga followers niya, kasi yun yung mga kaya niyang kumbinsihin. So sa kaso ni Virus, diba, nakumbinsi ka ni Trililing kasi nga malabnaw nga utak mo, sabaw. Isama mo pa yung di umano'y syota mo na mukhang tuhod, na sabaw din ang utak. Nakita mo naman kung ang mga lumalabas sa bunganga niyan, puro mga walang kakwenta-kwenta. Talaga ba? Naniniwala ka kay Trililing? Sarili nga niya hindi niya naipanalo. Sarili nga niya hindi niya naiahon. Wala na ngang political career yan. Wala namang trabaho nga niya si Trililing kundi magpabayad. Diba? Yung mga gustong gumanti sa mga Duterte, dahil gustong-gusto din naman niya, akalain mo, doble-doble ang pakinabang na nakukuha niya dito. Natitira niya na ang mga Duterte, nababayaran pa siya. Tapos, my God, yan ang kumumbinsi sa'yo para tumakbo bilang presidente. Ang mga boboto sa'yo, yung mga katulad nyo rin na malalabnaw ang utak. Pwede ba? Huwag yung baboy ng Pilipinas. Seryosohin niyo yung Pilipinas. Hirap na hirap ka ngang manalo bilang bilang senador, remember? Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ni Rowena Guanzon nung sinabi niyang gusto mo sabihin ko sa mga tao kung paano ka nanalo bilang senador dahil twice kang tumakbo, twice kang natalo. Yung pangatlong takbo mo, doon ka lang nanalo. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ni Rowena Guanzon doon. Pero sana, isang araw, ikwento niya sa atin kung paano ka nga ba nanalo bilang senador. My God, anyway, kung si Trililing
ang nagkumbinsi sa'yo para tumakbo ka bilang presidente, ibig sabihin lang din, malabnaw ang utak mo. Well, kaya nga magkakasama kayo dahil pare-parehong malalabnaw ang utak nyo. And I'm pretty sure na yung mga boboto sa inyo, yung mga katulad nyo rin na malabnaw ang utak. Anyway, go ahead. Walang pipigil kung tatakbo kang presidente. Go ahead. Para magkaalaman talaga. Tigilan nyo na yung mga kaso-kaso na gusto nyo gawin kay Sara para hindi siya makatakbo. Diba? Mas magandang laban na sa 28 yung tunay na labanan. Para magkaalaman kung talagang kaya nyo bang talunin si Sara o kung talagang katulad nyo, lumabnaw na rin ang utak ng mga Pilipino at iboboto kayo. Magkaalaman sa 2028. Good luck to you, darling. Good luck. My gosh.